Alam mo yung bad or good? Alam mo yung evil doing? Ano po? At sabi pa rin sa verse 5, kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag. Amen. Praise God. Tayo ang tinutukoy doon. Sa panig ng araw, hindi panig ng gabi. Unang kaliliman. Kasi nga, pagkabalik ni Jesus, ang mga tao na bumuhay sa liwanag, yun ang makukuha. Yun ang makakasama. At yung mga tao na bumuhay sa dilim, ay silang mahihiwa. Kaya nga, kailangan tayo'y manatiling gising. Ito pa yung paalala. Darating ang panahon ngayon. Una, sabi ko doon, dapat gising ka. Ano ho? Manatiling gising at yung isipan. Hindi yung parang tutulog-tulog ka. Nadating na yung kapayagan, hindi mo pa alam. Parang walang pumapasok sa isip mo. Parang nakikita mo na yung mga sign of the time. Pero parang wala lang kayo. Ibig sabihin, gising ka. Alam mo, yung mga nagaganap, hindi pala tandaan. Maging handa kayo. Sabi doon, handa. Laging handa. At laging malinaw ang isip. At di tulad ng iba. Yan ang ilunggan na. Di tulad ng iba. Sabi dito, sabi siya doon. Sa gabi, karamihan natutulog ng tao. Tayo naman natutulog din tayo. Pero ang maganda, may time talaga tayo sa pakikipag-usap sa Diyos. Amen. Magbasa ng Bible, manalaki, huwag mong iwalay ang kapatid. Ano sabi doon, yung mga tao sobrang mahimbing matulog, lagi na lang gusto yung matutulog. May malaking posibilidad, maiwan. Kasi tulong-tulong. Ano po? So, ibig sabihin, kailangan din talaga na may mga time ka. Para doon sa, lalo na ko. Sino sa inyo nakahanap mga kapatid natin so magaling mga kapatid? Wala. Ang bigyan na ba? Ito tandaan niyo. Pag-Christian ka. Alam niyo kung bakit hindi kayo nakakalaw sa oras ng gabi? Isa lang ang ibig sabihin. Makipag-usap ka sa Diyos. Hindi naman talaga sa kanya. Pero ito po, kapag hindi ka makatulog, hindi ka nanalangin, sabi ko sa inyo, hindi pa rin kayo makatulog. Mahirapan po kami. Pero ito, pagkatapos yung makipag-usap sa Diyos, sa pamamagitan ng pananalangin, sabi ko sa inyo, ang kasunod ito, napakasarap po po. Kailangan lang pa ng Diyos, isipin ka. Para makipag-usap. Ano po? At gabi rin, karaniwan, naglalasing. Kaya naglalasing po ba rin mga kapatid? So, ibig sabihin, yun po, kasi nasabi doon, paalala sa atin, mga kapatid. Kasi pagka buhay natin ay sabay tayo sa takbo ng mundo, kung ano yung ginagawa ng kamunduhan, ginagawa natin, mga kapatid sa Panginoon. Baka ngayon tapos kita sa pagkagayon. Pero ito yung pinaalala sa atin ng Lord. Amen! Sapagkat, ayaw ng Diyos sa kanyang pagpapalik ay talagang maanin. Ang gusto ng Lord, pagpapalik niya, makakasama ka talaga. Kaya nga, binibigyan niya natin tayo ng pagkakakalit. Hanggang hindi pa po ito nagagana. At sabi nito, ngunit dahil kayo ay panig ng araw, dapat maging matalino ang ating pag-iisip. Isuot natin ang balutin ng pananampalataya. Dapat yan. Yung pananampalataya natin, pangalanan. Saan tayo ng mga pagkakalo? Hindi yung parang Kristiyano, pero pangalanan. Hindi alam kung tamang direksyon. Hindi talaga alam kung saan ba talaga siya. Alam mo gano'n? Hindi talaga alam kung saan ba talaga direksyon ng pananampalataya niya. Kaya hindi siya tumibay, hindi siya naka-spirit. Yung huli niya sabi doon, stand firm. In your faith, kailangan talaga naka-stand ka sa iyong pananampalataya. Hindi yung mabuhay ka. Ano po? Sabi dito, ngunit, sabi ko dito, pananampalataya at ang pag-ibig. So yung pag-ibig, yung faith, love, sabi niya, laging nasa dapat sinusunod mo. Dapat mayroon ka na. Amen. Huwag na magpapagigalaman na. Pagaman ng mga tao sa ating paligid, mahirap ang itunguhan, mahirap ang ibagayan. Talagang minsan,
mauubos ang iyong pasensya. Mga kapatid, dingin ka na lang sa Lord, habang ikulo lang ang patience, mahal ko yung kapatid. Huwag kang magtalingan sa mga loob, huwag kang magalit, huwag kang mamahal sa Kanya. Kasi baka magiging pa rin ang kapatid sa iyo. Ang sabi naman ko sa pag-aaral ng Aegis Dispensation, ang susi, para makapunta ka, makapasok ka sa heaven, then the case to enter the heaven, I love you. Yung talagang pinakaligisa. At pag walang love, hindi ka makapasok sa heaven. Love mo talaga ang pinakaligisa. At isuot ang helmet ng pag-asa. Amen. Lagi dapat may pag-asa ka. So yung, bakit may mga Kristiyanong mawawala na, tumitigil na, humihinto na. Yung totoo, hindi ano bang dahilan mo? Isang salita lang. Nawala na sila ng pag-asa. Ano mo, kaya tumigil na. Yung pagsubok, problema, iba mga bagay na nabibigay na humihinto tayo. Ano lang po yun kung sa ano, mga pangyayari na gaganap sa buhay natin. Pero ibig sabihin ng isang pinakakabuhan nun, wala ka na ng pag-asa. Hindi mo na kaya matuloy kasi naging focus ka. Parang hindi mo na kaya. Kaya yung pag-asa, dapat mayroon tayo. Itong pag-asa nito, ang dapat mayroon tayo, nagagamitin natin ito sa pagliligtas na gagawin ng ating Diyos. Ano po, yung tatlong yan, sabi dito, faith, love, and hope. Napaka-malaya, mga kapatid. Sa pagkasabi dito, ang tatlong ito, ang gagamitin ng Diyos, gagawin ng Diyos sa pagliligtas sa atin. Okay? So, nawa po, mga kapatid, sa itangan nyo na ito, ay naging amin sa atin. Naging nakalasa natin. Pero tayo ngayon, mga nananampalataya, may problema. Amen! May problema. Magpakagaya tayo ng pagkakataon. Magpatuloy tayo. Gawin natin ang gagawin pagkakataon para tayo galing sa pagkakataon natin. Kaya tayo kung lahat ng ito, praise God. Hallelujah. Praise Jesus. Kapatid, mahal ka ng Diyos. Mahal naman tayo nito. Ayaw ng Lord na kung tumating siya, ay hindi tayo makasama. Ang gusto ng Lord, pag bumalik siya, kasama ka. Amen. Pero ito yung katanungan. Bakit ba ang sigurado sa kaligtasan na gagawin ng Diyos sa kanyang kaligtasan? Ngayon kapatid ko, sakali hindi ka naman sigurado. Siguro yung pinasimulan mo na paglilingkod sa Lord, kung sa tingin mo medyo parang kapos-kapos pa, lupusin mo na. Amen. Ito na yung pagkakataon. Talaga yung pag-asa, i-grab na natin. Kasi, pag upalang tayo sa Lord, nandun na tayo. Masasabi mo, Lord, hindi ko pa lulubos. Hindi ko pa nilubos-lubos yung pagkakataon. Nag-dito pa rin ako sa akin. Nilubos-lubos na. Grabe blessing pala yung mayroon sa iyong Panginoon. So nawa po, mga kapatid, hindi ka nakasama natin sa isang Diyos. Para yung Diyos. Praise God. Hallelujah. Tayo po yung mananalangin sa Panginoon. At habang nakatayo ngayon, pwede rin tayo manalangin. Pwede tayo manalangin sa sarili ng mga kapatid. Hindi na malayo ang panahon, malapit na ang panahon. Kaya, may tayo sa salita ng Lord. Yung pag-ibig ko natin sa Lord, kapatid, yung sa Lord. Praise the Lord. Hallelujah po. Hallelujah. Tayo na lang sa Panginoon. Praise the Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Tunay nga po, Diyos.
Lord, ang mga salita o Diyos, hindi mo ninyo inilihim sa silang sa amin. Manapa kami, Lord, pinagpaglapo ninyo sa amin. Upang kami, Panginoon, inyong mga anak, ay natutuhan sa kapalahan, upang kami, mga anak, Lord, ay maging handa sa inyong pagpapalik. Panginoon, nakikita po ninyo ang buhay. Nais namin, Lord, sa aming pagsunod sa inyong pagitan at kami. Pero yung mga pagkakataon, Panginoon, mapapagulog kami, mga emosyon, mga usahay na. Mapapagulog kami na makipagay, Lord. Para sa aming Diyos. Yung aming mga sabihin sa lakas ng yan. But we pray, God, hallelujah, to the Father and the Holy Spirit, tulungan kami, Panginoon, sa panahon ito. Kami maging matatag, matibay, tumayo sa pananampalataya, na kami ay balalan mo, Panginoon, na kami po, Diyos, ay ganap sa iyong harapan. Sapagkat buong panahon ay tinatanong mundo ito, isang beses lang mangyayari, na maganap sa mundo ang inyong pagkakalit, Panginoon. At ang panahon niyon ay hindi na mauulit pa kahit kailan. At mga Lord, sa pagpapalik po ninyo, makita po niyo ang iglesia ito. Maayos po sa inyong harapan. Paghan, walang bumis at pagpasan. Nais namin maranasan ang iyong Panginoon. Nais namin maranasan, Panginoon, ang buhay na walang hanggan. Nais namin, Panginoon, maranasan. Yun yung buhay na kung saan mo pinangako po ninyo kung sa Panginoon. Lahat ay nagbago na. Ang dating mga bagay ay lumipas na. Ang dating mga bagay Panginoon na wala na. At doon, ang lahat ng bagay ay nagbago na. Lord, pagpalarin po ninyo ang mga salita. Aking dalangin, Panginoon, ang buong Kristo ito, ang buong iglesia ito, ay ito pong ihanda sa inyong pagpapalin. Patuloy ito kami palasin at maging ay mga kami maging patagumpay ng Kristiano. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Jesus. Salamat pa. Hamitin ko natin ang alam na because of you, praise the Lord, hallelujah, at tayo po ay nadako sa panalangin ng Panginoon. So, praise Jesus, hallelujah. Because
Because hindi tunay ang Panginoon na malakas palagi ang aming loob sapagkat ang aming Diyos ay buhay. Nananatiling buhay, magpakailanman. Hindi kami natatakot, hindi kami nanganamba sapagkat mayroong Diyos. Kami na makapangyarihan sa lahat na siya may hawak ng aming buhay. And thank you, Lord God, sa oras na ito. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita. Salamat sa lahat po, Panginoon, Lord, ng aming ginagpalang pagsamba sa inyong lahat ng papuri sa salamat at Panginoon natin. And Lord, I pray, Father God, sa lahat ng mga kapatid sa iglesia nito, ever doon, Panginoon, sa mga kapatid hindi mo namin nakasama. Lord, ingatan po ninyo sila, gabayan po ninyo sila, pagpalaki po ninyo ang buhay nila. Ano man po, Panginoon, ang kanilang naranasan sa buhay. Matuto po, Panginoon, ang bawat sa amin, tumunod palagi sa inyo. Sapagkat kayo ang solusyon ng lahat ng aming problema. Kayo, Panginoon, ang kasagutan ng lahat ng aming kailangan. And Lord, I pray, bless po ninyo ang buong iglesia po sa lahat ng kanilang pinagkukunan. Financial, maging ang Panginoon sa kanilang physical, lalo higit, bless po kung mga spiritual na buhay na para sa atin. And thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Sa mga tinawang pagpapala na naman ang pag-ibig ng Panginoong Jesus, ang magpisa naman nila sa Lupong Espiritu, ang sumatin ngayon at magpakailan kailanman, lahat ng mga anak ng Diyos, magsabi na. Amen. Salamat po sa Panginoon. Hallelujah. Praise Jesus.